Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banta. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman binibensya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Lagi ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di ka malipat, daw kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point para sa barilalakad. Rush fire, deal sniper. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang kaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossin. Big Man, mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, hello po sa inyo lahat. Good afternoon po. Ngayon ay araw ng Sabado. Ngayon mga ka-airsoft, magre-review and box po tayo ng unit ng unit na ni-request ng ating mga ka-airsoft from different province. Ngayon magkakasama po tayo. Hello po sa mga ka-airsoft nating OFW. Hello sa mga ka-airsoft nating seaman. Hello sa mga ka-airsoft natin na gumagampan ng kanilang trabaho sa kabila ng init ng araw na ngayon ay nasa labas ng ating bansa. Sa mga ka-airsoft po natin nandito sa ating bansa, doktor, construction worker, engineer, mechanical engineer, chemical engineer, police, judge, attorney, lahat ng field, no, na sa field ng medical, field ng construction, field ng public service, mga
senador, mga congressman, mga mayor, mga governor. Hello po sa inyong lahat! Sa mga kababayan nating simple lang, mga rider, mga courier, hello po sa inyong lahat. Kahit mainit ang sikat ng araw, nagde-deliver kayo, Shopee rider, Lazada rider, no? Maraming salamat dahil sa inyo. Kumbaga, nagiging magaang ang buhay ng bawat Pilipino. Okay? Sa mga ka-airsoft natin na tindera sa palengke, hello po, maraming salamat po. Nandyan po kayo at sumusuporta sa atin sa ngayon po, meron po tayong 3 unit rito. I-review and unbox natin unit na ni-request ng ating mga bossing. Shout out, good day and good afternoon. Good day. Good afternoon no? Josh Hernandez of Toledo City, Cebu. Shout out, good day and good afternoon, Mark Trinidad of Virac, Catanduanes. Then, shout out, good day and good afternoon, Noel Francisco of Narvacan, Ilocos Sur. Okay. Isang rifle, 2 pistol. Magkakaibang hilig, magkakaibang taste, magkakaibang gusto sa larangan ng airsoft. Okay? Kaya nga yung outro natin, 'di ba? Lahat tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Iba't ibang larangan. Merong magsasaka, merong tubero, merong mason, merong karpintero, merong doktor, merong attorney. Lahat tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod at pinag-isa ng iisang libangan. 'Di ba? Nakita-kita tayo ano ka man. Ano man yung estado mo, attorney ka man, judge ka man, police ka man, nagkita-kita tayo sa isang libangan. Yun ay ang paglalaro ng airsoft. Di ba? Naglalaro tayo ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Basta tatandaan ninyo, dito sa Big Man, lahat pinag-iisipan. Okay, hindi tayo nagbablog ng walang kapararakan, hindi tayo nagbablog ng walang kakwenta-kwenta, no? Hindi tayo nag-upgrade ng walang kakwenta-kwenta. Ang ina-upgrade natin dito is yung bagay. Yung upgrade na for sure, hindi mo pagsisisihan at iyong papakinabangan. Dire-diretso na po tayo mga ka-airsoft. Review and unbox ng unit ng ating mga boss. Unahin muna natin, Josh Hernandez of Toledo City, Cebu. Si Sir Josh ay isang collector. So, number 1 sa collection niya is yung mga unit na classic. Ganito. Siyempre, pag collector ka, ang lagi mong hinahanap yung unit na kakaiba. Hindi yung common. Hindi yung laging nandyan. Hindi yung laging available, di ba? Pag collector ka, ang hinahanap mo yung something na pwedeng mag-appraise yung value through time. Okay, ayan. Since collector siya, nahihilig siya sa mga classic. Meron na siyang different collections of John Wick. 30 piraso yung John Wick nitong tao na to, no? Tapos, meron siyang napansin na lumang unit sa ating Google Drive na hindi niya napapansin lately. Okay? This is the 1911 Government Edition.
Plain, simple, ordinary lang. Makikita nyo, wala siyang ganong abubot eh. Walang ganong, this is a no-nonsense pistol. What you see is what you get, sabi nga. Okay, meron siyang front, meron siyang rear. Conventional iron sight, fix. Ibig sabihin, fix, hindi mo pwedeng palitan, hindi mo pwedeng alisin, hindi siya na-detach. Talagang kasama na siya ng slide. Talagang conventional, literal na FPJ ang probinsyano, di ba? Literal na skwala, literal na kalibre 45. Ito pong unit na to, makikita nyo wala siyang rail. So, pagdating sa mga upgrades, wala siya. Hindi siya designed for upgrades, hindi siya designed para pagawapuhin. Itong unit na to, talagang ang binabayaran mo rito is yung pagiging simple niya. Okay? Malapit nang mawala itong unit na to. This is a 1911. Talagang, ngayon kasi pagwapuhan yung unit eh, di ba? Ngayon, kung ito, isasama mo sa collection mo, naku po, talaga naman. Kapitapitagan. Talaga naman. Sa makakakita nito, maiintindihan nila, sa unang tingin pa lang, masasabi mo na kaagad kasi na matandang baril na to. May mga modern tayo na 1911 pero ito talagang matandang baril na. Look at the hammer. Kapiranggot lang yung hammer niya, makikita nyo, di ba? Kaya talagang talagang classic na classic to, no? Ngayon, this unit is powered by a single stock magazine. Release natin, ha. Ang nipis lang, di ba? Well, single stock magazine nga lang eh. Kaya ang maximum rounds na pwede mong ilagay rito is just 15 rounds. Yun na yung sagad niya. Okay? Talagang single stock lang. No nonsense nga eh. Ganito talaga ang 1911. Kung familiar kayo, lahat na makikita nyo 1911, single stock magazine. Lumabas lang naman yung high kappa, modern na kasi yan. Okay? Pero way back, nung na-invento tong unit na to, talagang single stock lang. When you say single stock, stock, 1 stock, 2 stock, 3 stock. Pag sinabing single stock, isang stock lang ng baril, ay ng bala, hile-hilera. Okay? So, yun ang meron tong unit na to. Okay? So, wala na akong ganong i-discuss kasi plain and ordinary 1911 lang naman talaga siya. Wala siyang mga kung ano-anong abubot na technology na meron yung mga bago ngayon. Tandaan ninyo, itong mga unit na to, napakasarap nito, ipuputok nyo lang once in a while, then mas matagal pa yung pag-i-stay niya sa display section. This is a collector's edition pistol. Okay? Number 1, kunin natin ang silicone oil. By the way, mga Airsoft nitong mga nakaraan, ang dami nagpaparepair sa amin. Halos tambak na po kami ng repair. Yung maling paggamit ng silicone oil ang nagiging sanhi. Okay? Gagamitan ng silicone oil, gagamitan ng WD-40, gagamitan ng oil na malapot na hindi naman design. Very fatal, very crucial pagdating sa airsoft natin kung gagamitan mo siya ng hindi compatible na oil. Especially yung oil na ginagamit sa tunay na baril. Tandaan ninyo, itong unit na to, airsoft, hindi nyo pwedeng gamitan ito ng oil na silicone na ginagamit doon sa tunay. Masyadong malapot yon. Yun ang magiging sanhi ng pagkasira ng unit mo. Okay? Dahil doon masisira yung unit mo. Kaya hindi advisable yon. Okay? Ngayon, number 1, press the valve, pindutin ng valve. Okay? Then saka natin siya isprayan. Ayun. Pinindot natin ang valve, in-sprayan. Then, dito sa ilalim, isprayan. Okay. Alam nyo mga Airsoft, almost 60% ng pumupunta rito na nagpaparepair, hindi ko alam kung hindi lang nila inaamin na sila yung nakasira, kaya idinadahilan nila na hiniram. Hiniram ni pinsan, hiniram ni biyenan, hiniram ni bayaw, hiniram ni best friend, hiniram ng tauhan, hiniram ng kahit sino man. Hindi ko alam. Sinasabi nila rito,
pag dinala nila, pinapa-repair, ginamit po kasi nung bayaw ko, nung ibinalik po, ganyan na. Tatandaan nyo to mga ka-airsoft, kung totoo man yun na pinapahiram nyo yung unit ninyo, maling ideya yon pagdating sa barel. Tandaan ninyo, ang barel, ang airsoft, parang asawa mo yan. Dapat yung asawa mo, hindi mo ipinapahiram. Ang airsoft, parang brief mo yan. Yung brief mo, ikaw lang ang nagsusot, hindi pwedeng hiramin ng kahit sino man. Ang airsoft, parang toothbrush. Ang toothbrush mo, ipinapahiram mo ba? Hindi. Dapat ang airsoft, ikaw lang ang gumagamit. Tatandaan mo to. Sabihin na nilang madamot ka. Sabihin na nilang napakadamot mo, suwapang ka. Sabihin na nila yon. Pero wag na wag mong ipapahiram ang airsoft mo. Tandaan mo yan, dahil pagdating na nasira yung airsoft mo, hindi ka nila papartihan for the repair ng unit na airsoft. Okay? Lahat yan, pag nasira nila yung airsoft mo, lahat yan tatalikod sa'yo. Wala kang makakatulong. Wala ni sino man sasabihin, bayaw, tulungan na lang kita, nasira kayong airsoft pagawa natin, hati na lang tayo. Or, bayaw, ako nang bahala, pagawa mo yung airsoft, akong babayad. Walang ganon. Walang makikihati sa'yo or babayaran yung damage na nagawa nila. Yung airsoft mo, na inipon mo, na pinagtrabahuhan mo, na binili mo, pag nasira nila, wala silang pakialam. Kaya tatandaan mo, sabihin na nilang madamot ka, sabihin na nilang sugapa ka, suwapang ka, sabihin na nila lahat sa'yo. Pero, yung airsoft mo, dapat ikaw lang ang gumagamit. Okay? Maniwala kayo sa akin. Kadalasang nakakasira ng airsoft, hindi yung may-ari, kung yung nanghiram ang nakakasira. Kasi ilak manually, sprayan natin ng silicone oil ang slide stopper, then sprayan natin ang mismong nozzle. Okay? Then release, attack, then rest. Okay? Ngayon, lagyan natin to ang gas na compatible dito sa unit na to is 12 kg only. O gagamitan ng 14, huwag rin gagamitan ng CO2. Number 12 kg only ang compatible dito sa unit. Ha? Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds only. Sobra-sobra na po yun kasi yung unit po ng ating bossing na for today is an upgraded unit. This is not an ordinary unit na nakikita nyo kung saan-saan. Kasi ilak manually, naka-fix outer barrel yan. Hindi yan kung, ayan, naka-fix outer barrel. Hindi na siya kumakalog. Okay? Ayan, no? Hindi siya kumakalog kasi naka-fix siya. Pag ang unit, hindi naka-fix outer barrel, ganito itsura. Ayan, ha? Ayan, no? Kumakalog siya. Itong unit na to, 1911, hindi siya kumakalog kasi naka-fix outer barrel. Wala na siyang kalog kasi kinonvert na ng inyong lingkod into fixed outer barrel. Then, fine-tuning, then trigger job, then hammer protection pad. Okay? Ang karga nitong upgrade, 4. Hindi siya naka-enhance into a big bore nozzle. Hindi, stock nozzle lang siya. Okay? Hindi rin siya naka-hop-up rubber. Ang upgrade niya, fixed outer barrel, fine-tuning, trigger job, hammer protection pad. 4 lang po. Yung 4 na yon is enough na para sa unit na to kasi this unit is for display purpose, for collection. Okay? Ngayon, lagyan natin ng bala. Hatakin natin to pababa. To ha. Then, all the way, iwasan mong mabitawan kasi baka mabasag to. Hatak. Flip it on the left para mag-lock. Okay? Ngayon, lagyan natin ng bala. Available na bala rito, 0.30 grams. Go! Ilagay natin. Okay?
Hindi na natin gano'ng pupunuin kasi para merong allowance. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Pasok, malakas. Wag na wag nyo uugaliin yung itinutulak lang. Kasi hindi siya maglalaki. Malakas. Pasa. Hatak. Bitawan. Okay? Ngayon, meron siyang hammer, merong beaver tail. Yung beaver tail, kailangan to mape-press mo para mag-fire. Safety features yan na nilagay dyan para just in case na walang pumipiga nito, hindi siya magpa-fire. Okay? Then, meron din safe dito, located. Ayan, no? Pag naka-safe, kahit nakapiga ka, hindi rin siya magpa-fire. Kailangan unsafe mo muna, saka siya magpa-fire. Firing po tayo, mga Airsoft. Firing! Kas! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer. This is the hammer by pressing the trigger. Unit ng ating Airsoft, Jos Hernandez, Toledo City, Cebu. Itong unit na to, ready for packing and ready for shipping. Kung mapapansin ninyo, lumamig yung magazine dahil nagpa-fire tayo, nandito tayo sa aircon. Pag nasa outdoor kayo, mainit ang paligid, gustong-gusto ng airsoft yon, hindi siya lalamig. Okay? Ngayon, pasingawin natin. Okay. Kaya ako pinasingaw kasi para yung unit hindi mapersa kahit matagal hindi ginagamit. Okay? Unit ng ating Airsoft, Jos Hernandez, Toledo City, Cebu. Okay, next unit natin. Unit ng ating Airsoft, Mark Trinidad of Virac, Catanduanes. Si Sir Mark naman ay isang seaman. Okay? Magbabakasyon lang ng 1 month, tapos aalis na naman, then 3 months na naman mawawala, aalis na naman, babalik, aalis, every 3 months, 3 months, 3 months. Siguro napakataas ng position nitong tao na to sa barko, no? Kasi alam ko, yung ibang nagbabarko, 9 months, di ba? Kulang-kulang 1 taon. Yun, ganun eh. Pero pag alam ko, pag mga ganitong 3 months ka lang, ang taas ng position nito sa isang barko. Siguro, no? Yung mga ano dyan, mga seaman natin dyan na nakikinig ngayon, bakit ganun? Nagtaka lang ako 3 months lang si boss, no? So, yun, dire-diretso ang kanyang unit. Shoutout muna. Shoutout, Dennis Pasqua Kadag. Sana may installment sana kanya. Meron naman kaming installment. Mukhang huli ka na sa balita. Kami ang shop na may kauna-unahang installment program. Meron kaming layaway installment program. Well, in fact, nung mga nakaraang weeks, may mga graduate na sa aming layaway installment program. Medyo siguro ka lang, late ka lang sa balita. Di ba? Ngayon, kung gusto mo malaman kung paano yung installment program, pwede ka pong tumawag sa amin. Shoutout po sa'yo, Sir Dennis Pasqua. Sabi ni Manolito Osorio, Idol Bigman, papa-upgrade ko po sana yung Pit Viper ko. Unang-una, Sir Manuel, ano yung Pit Viper mo? China po ba or Taiwan? Pakisagot. Okay, pakisagot lang na mabilis para ma-address ko na mabilis kasi magdidire-diretso tayo ng review and unbox. Okay? Unit ng ating Airsoft, Mark Trinidad, Virac, Catanduanes.
napakalupit nitong unit na to. Isa sa mga nakikita nyo na inila-live natin nitong mga nakaraan, The Godfather 6.0 by the KJ Works, the KP06. Okay? What is good and special about this? Ito yung unit na since ang gumawa kasi nito is KJ Works, ito yung unit na ina-upgrade natin ng pagkatindi-tinding FPS. Ito rin yung unit na pwede natin gamitan ng 14 kg basta napalitan na natin ng recoil buffer. Okay? Ito yon. Ito yung unit na yon. Naghahanap ka ng matikas, ito na. Naghahanap ka ng upgraded, ito na. Naghahanap ka ng modern, ito na. Naghahanap ka ng matinding dumiin, ito na. Okay? This is the KJ Works. Ay, makikita mo, modern siya. Optic front, optic rear. Ayan ha. Ayan pa. Pakita ko sa inyo. Optic front, optic rear. Meron siyang rail. Naka-magwell. Naka-competition, adjustable trigger. Nagko-compensate ang hammer, nagko-compensate ang beaver. Okay? Itong unit na to, masasabi natin talaga naman, no? Pagdating sa firepower, hindi ka niya hihiyain. Talagang bibiglain ka niya. Talagang mararamdaman mo yung lakas niya. Okay? Itong unit na to, capable of 12 kg only. Pero dahil premium unit to, magandang laman loob niya, pwede rin siyang 14 kg basta napalitan yung recoil buffer. Okay? Pwede. Basta napalitan ng maayos na recoil buffer. Pero kung 12 kg lang, kahit hindi napalitan. Pero ito, pinalitan natin. Okay? Itong unit na to, kasa-ilak manually. Number 1, naka-fix outer barrel. Hindi kumakalugtok. Pengi akong isang ganito na hindi naka-fix outer barrel. Kung meron pa ba? Ayan. Itong unit na to, ito naka-fix to. Okay, hindi siya kumakalog. Papakita ko sa inyo yung hindi pa na-upgrade ha. Nasa display no. Sige, dalian mo. Tagal mo eh. Okay, wala sa display. Kaya papakita ko sa inyo yung yung hindi pa naka-fix outer barrel. Ito naka-fix outer barrel na to. Ayan na, hindi na siya kumakalog ha. Ito, hindi pa to naka-fix outer barrel no. Okay, hindi pa to naka-fix outer barrel, hindi pa naka-upgrade, kaya siya kumakalog. Tabi mo na. Okay? Pero itong isa, naka-fix outer barrel, number 1 upgrade, fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, at saka naka big bore nozzle na pero in-enhance pa natin. Kaya kung tawagin, enhance big bore nozzle. Iba yung enhance into big bore nozzle, iba yung enhance big bore nozzle. Makikita niyo yung nozzle niya, big bore, kulay pula, in-enhance pa natin, nilakihan pa natin. Kaya itong unit na to, normal FPS nito is around 340 to 360. Yun yung normal. Pero after ng upgrade natin, ang FPS nito is 520, minsan 490, minsan 480. Ganon, naglalaro, no? 480, 490, 500, 510, 580, 520, 480, ganon. Naglalaro between those spot, okay? Between those digit. Kaya itong unit na to, upgraded version, sigurado, mag-e-enjoy yung ating bossing, malakas pa sa kahit anong rifle na nakikita nyo sa likod ko. Ito pong unit na to, talaga mag-e-enjoy, talagang panalong-panalo. Okay? Number 1, lagyan natin ng silicone oil sa mismong slide stopper. Lagyan din po natin dun sa kulay pula, sa big bore nozzle. Okay? Then, release, hatak, then rest. Okay. Ngayon, kunin natin yung magazine, lagyan natin ng silicone oil, press the valve, then spray. Then dito rin sa ilalim spray. Kung wala kayong pagmamahal sa airsoft nyo, kung yung airsoft nyo gusto nyong masira agad, tatandaan nyo to, wag nyo nang i-sprayan ng silicone oil. Kasi wala naman kayong pagmamahal di ba? Pero kung yung pero kung yung airsoft ninyo, mahal ninyo, lagyan yung silicone oil. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds only ang ating nilagay. Ay, sorry. 2 seconds only ang ating nilagay using 12 kg. Okay? Ngayon, maglagay tayo ng 0.20 grams para ipakita ko lang sa inyo yung chrono, no?
pagpasensyahan nyo na, ikokrono natin, pero malamig yung aircon natin dito, no? Malamig yung aircon natin, kaya medyo bawas yung lakas, no? Pero pag nasa outdoor kayo naglalaro, eh talagang matindi yan. Maganda ang response, okay? Play mo na. Pasok! Pasa. Okay mga ka-airsoft, itong unit na to, ni-request ng ating seaman ka-airsoft. Ang sabi niya, big man, gusto ko palakasin mo na. So, wish grant, binigay natin yung lakas. Tignan natin kung ilan lakas yung inabot. Okay? Ang upgrade nito, fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, at saka enhance into big bore nozzle. Firing po tayo. 478. No, wala. Sige, firing. Wala. 455. Kanina pumalo. 478. Hindi ba nakuha ng camera yon? 466 FPS. Ang kalog niya. Ang kalog. 455 FPS. Okay. So, actually, tataas pa yun. Tataas pa yun. Kaya lang, ang lamig kasi. No? Ang lamig ng aircon. So, most probably, nung una kasi 476 kaya lang, nagalaw to, nawala. No? Pag nagagalaw kasi, nawawala. So, 476, tutugtog ng 470, 470, 480, 490, and minsan up to 500. Depende rin sa venue. Ngayon kasi, nandito tayo, nakatapat tayo sa aircon, kaya medyo mababa. Pero okay yun. Pwede na yun, malakas na yan. No? Using 12 kg gas and 0.20 grams na bala, pwede na yan. Okay? Okay mga ka-airsoft, this is a unit ng ating ka-airsoft. Firing po tayo. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, I forget na pala. Okay, hindi siya naka-premium half-up rubber. Okay, no? Yung meron kasi akong in-upgrade na nag 490, nag 500, nag 520 pa nga. Full upgrade version yon. Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, enhanced big bore nozzle, at saka premium half-up rubber. Itong unit kasi na to, 5 lang yung upgrade niya. Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, at saka enhanced big bore nozzle. Hindi siya naka-half-up rubber pa. Okay. Kasi, bakit hindi naka-half-up rubber? Hindi naman nag-request yung bossing natin. No? Gusto lang niya mapalakas ng hindi katulad ng mga stock na nakikita niya. No? Kasi ganito yan. Medyo may kahabaan yung barrel, medyo may kalakihan. Tapos, kung stock lang, ang lakas niya, parang sayang yung tikas ng barrel. Di ba? Kailangan, may edge siya doon sa mga caliber niya. Ibig ko lang sabihin, dapat kakambal ng pagiging malaki niya, malakas siya. Di ba? Ang pangit naman kung yung unit mo, laki-laki, tapos kurimaw lang yung lakas, 300, 320, 330. Di ba? Kaya yung ka-airsoft natin, for sure, mag-enjoy dito, sasaya dito. Okay? Mark Trinidad, Virac, Catanduanes. Sabi, Taiwan po. Paano mo nalamang Taiwan yung unit mo? Paano mo nalaman na Taiwan yung unit mo, bossing, no? Manolito Osorio, paano mo po nalaman na Taiwan yung unit mo? Anong naging basihan mo? Yung box ba? Sinabi ba sa'yo? Di ba? Sinabi ba sa'yo? Paano? Anong naging basihan mo, bossing? Na Taiwan yung unit mo?
Good afternoon, Sir Robert Sheridan. Yun. Unang-una, sa amin mo ba binili? Pangalawa, paano mo nalamang Taiwan? Anong naging basehan mo? Box ba? Anong brand? Ganon, no? Let me know, bossing, no? Kasi pwede kitang tulungan, kaya lang kung hindi mo sa amin binili, medyo matindi ang presyo ng upgrade. Okay? Pero pag sa amin mo binili, syempre, free na yung upgrade. Okay. Unit ng ating Carso, Mark Trinidad, Villa Catanduanes. Okay, next unit natin. And for our main event, no? Noel Francisco of Narvacan, Ilocos Sur. Okay, kanyang unit. Muntik na. The Sig Sauer Micro CQB. Gwapo ng unit, no? Not the ordinary na nakikita nyo color black. Color gray. Pucha, wala. Napakabihira nitong unit na to, no? Plus, makikita nyo to. May battery compartment. Di ba? Meron siyang lalagyan ng battery rito na sinadjust ng big man. Kasi, wala siyang buttstop na dito na for the battery compartment. So, naglagay ang big man ng ganito. Para yung battery mo, hindi lang nakabenda dyan, hindi lang nakatali, hindi nakatie cable. Malinis, maganda, disente. Okay? Iba kasi ang unit, pag malinis, pag maganda, masarap gamitin. Pag yung unit mo, may mga tali-tali, meron lang mga nakasabit-sabit, maduming tignan, hindi nakakaengganyo, hindi nakaka-attract, di ba? Okay, ito yung unit natin, Carso, makikita nyo, full metal mula ulo hanggang baba. Walang bagay na hindi metal dyan. Tapos pina-upgrade niya pa, pinalagyan niya pa ng EOTech holographic scope. Bumagay na bumagay naman, di ba? For me, sa akin lang okay na tong setup na to. No? Kasi kung lalagyan pa natin ng mga accessories na kung ano-ano, medyo magiging awkward ang dating niya, no? Pero kung ganyan na yung setup, nako po, napakatikas na niyan, no? Make it simple, make it clean para simple lang. Okay? So itong unit na to, Micro CQB na fold to. Dali paano ba to? Lagi ako nangangapa dito eh. Okay? Na-fold to mga cars. Okay, ayan. Yun, yun. Ayan, di ba? Ganyan. Kung meron kang hard case, ganyan lang kalaki hard case mo. Cute, di ba? Ayan, ganyan lang yung unit mo. Tapos pag nilabas mo, iaano mo lang siya. Ano ba to? Ulit. Yun. Yun na. Di ba? Ang ganda ng unit. Ang sarap gamitin ito. Talagang premium na premium. Taas mo to. Balik mo. Di ba? Malinis, maganda, decente. Not the typical M4, hindi na nag-reply Not the typical M4 na nakikita nyo. Okay? Masarap gamitin, kaya lang, syempre, full metal, may kabigatan. Expected, tanggap na natin yan. Okay? So, ngayon. Okay. Sorry. Alisin natin yung cover. Ito. Yun. Dito natin ilalagay yung battery. So, kunin natin yung battery, pasok natin. I-plug natin to. Okay Plug natin to, then sasara mo to. Okay? That's it. Ayan na. So, maayos na. Diba? Ngayon, alisin natin to. Single fire. Diba? Rapid fire. Diba? Ang ganda niya. Ang sarap niyang gamitin. Ngayon, ito na. Kuha tayo ng magazine.
Ang request ng ating bossing, i-upgrade na raw ng magazine. Ang magazine kasi nakasama nito is just a plastic magazine. So, ang request niya, i-upgrade into a metal magazine. Gusto niya yung ganito, yung HK magazine. Okay? So, buksan natin sa ibabaw, buhusan natin. Pag napuno na, isasara, then kakamutin. Meron dalawang klaseng pagkamot. Merong standard na pagkamot, merong full winding. Okay? Na-discuss ko naman kung paano yung full winding sa inyo. Ngayon, nakamot nyo na. Papasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi na malalaglag yung magazine. Pag hindi na nalalaglag, okay na yan. Ngayon, wala na kayong ikakasa, wala na kayong i-access dito, wala na kayong gagalawin. Okay? Good to go na pag nilagyan nyo ng magazine, nilagyan nyo ng bala, nilagyan nyo ng battery, good to go na yan. Firing po tayo mga Airsoft. Firing. Single fire. Pakita ko sa inyo kung gaano siya ka-accurate ha. Pakita ko. I-ano natin yung camera. Ayan. Okay ha. Ayan. Dahil sineset ko lang yung camera. Okay. Ayan. Ayan ha. Okay. Papakita ko sa inyo. Unahin natin to. Itong part na to. Tapos ito. Tapos ito. Ayan. Para makita nyo kung gaano siya ka-accurate under 3 or 4 meters. Okay. Firing. Okay, nakita nyo naman, di ba? O, firing. O, nakita nyo naman, di ba? O, firing. Okay, isa. O, nakita nyo, di ba? O, taas tayong konti. Firing. Okay, isa. Okay, kita nyo, di ba? Ngayon, ito. Baka kasi sabihin nyo, sanay lang ako dahil dun sa may guide, no? Ito, papakita ko sa inyo, ha. Itong part na to, pental pen. Oops. Ito. Ayan ha. Ayan. Para makita nyo kung gaano ka-accurate yung unit. Sarap pag naka-EOTech talaga na scope. Napakasarap niya. Okay, ayan ha. Oh. Okay. Okay. Ayan, di ba? Rapid fire. Bigyan natin ng isang rapid fire. Sarap! Okay. Harap na yung camera rito. Answer muna. Okay, sana pagkalabas ni Sir sa office, mapanood niya tong live na to, no? Para makita niya kung gaano kasulit, kung gaano kaganda yung sa price po kasi, yung China po nasa 9K plus. But yung nakuha ko 13K nung kumuha ako, out of stock po kayo. Kaya doon na ako nakuha sa iba. Sa price, nagbase ka sa price.
Okay. 13K. Sayang. Ang John Wick namin, price start 14,999. Upgraded. Pumatol ka sa 13K na hindi upgraded. Eh, alam mo ba, ang uubusin mo para ma-achieve mo yung upgrade na meron kami, uubos ka ng uubos ka ng 9,000 to 11,000. Hindi ka nakatipid. Paano mo sasabing out of stock kami? Pa-search mo nga saan nagme-message tong Manolito Osorio. Manolito. Pa-search mo. Saan ka nagme-message, boss? Para makita ko, para on the spot malaman ko yung ano. Paano nangyaring ano kami? Saan kami? Kailan kami naging out of stock ng ano ba? John Wick Pit Viper. Pa-check, pabilis, kung saan nagme-message to. Saan ka nagme-message, boss? Sa amin. Pa-check mo nga kung sa Big Man Abby Shop. Unang-una, no? 13K daw ang kuha niya. Wala pang upgrade. Bakit ka kumuha ng 13,000 na walang upgrade? Hindi ko pa alam kung anong brand nito, no, ng Pit Viper nito. Ipapakita ko sa iyo yung Pit Viper namin. Oh. Pit Viper dito. Ito, Pit Viper. Oh. Ano na to sa customer to. Ay, Pit Viper. Oh. Naka-fix barrel. Oh. Aha. Naka-fix barrel, hindi kumakalog. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-enhanced big bore nozzle. Okay? Tignan ko lang kung naka-upgrade to. Okay. Malamang sa malamang yung Pit Viper mo 320, 330 FPS. Pit Viper yung Osorio. Saan nagme-message? Pit Viper namin 408 FPS. 3 taon na Pit Viper. Umo-order ba na Pit Viper? Wala naman. Oh, wala naman? Yung Marex na airgun nga yung inaano niya, Glock 17. Oh, sige, patignan ko Boss, ito kasi medyo medyo hindi ko gusto yung sinabi mo na umo-order ka. Never kami nawala ng stock ng Pit Viper. Unang inquire mo, April 13, nagtatanong ka ng magandang unit na CO2 na handgun. O, yun ang unang tanong mo. Okay, naghahanap ka kung ano-ano yung pinost mo, kung ano-ano yung pinakita mo. Okay, pakita ko sa lang para lang po para lang sa kalinawan. Okay? Ayan. Oo. Okay, ayan. Idol Big Man. O, ayan Parang liwanag. Nasaan ba? Yan. Ayan Okay. Nag-message ka Ano lang para lang para formal, boss Okay, tapos kung ano-ano yung sinend mo. Okay, ayan kung ano-ano yung sinend mo. Okay. Hindi na namin pinansin kasi unang-una,
kung anong gagawin namin dyan kasi hindi naman sa amin yung mga unit na yan. O, di ba? Oh. Oh, oh. Oh, kung ano-ano pinagsasend mo. Okay? Ayan naman. Pero, syempre, sa daming tanong mo, Idol Bigma, magkano yung Yumarex, no? Na airgun, oh. Actually, medyo mali yung term mo kasi hindi naman airgun eh. Airsoft, okay? Ayan, nireplyan ka. Okay, ngayon, April 14, nagtanong ka na naman, ano po mga kasama idol, magandang gabi po. Then, ayun. Okay? Ayun. April ano yan ha? April 14. Tapos, bossing, isa lang ang nagla-live sa Bigman. Isa lang ang nagla-live sa Bigman. Ako lang po, kung hindi ako, minsan yung anak ko, bossing. Okay? Isa lang ang nagla-live sa Bigman, ako lang. Matatandaan ko kung meron taong nag-inquire sa akin sa live. At hindi ako magre-reply sa live ng out of stock na ang John Wick Pit Viper namin. Hindi ako magagaganon. Di ba? Hindi ako magagaganon, bossing ha. Pasensya ka na. Ano lang, gusto ko lang maugat kung saan nangyari. Kung saan nagmula yung pagkakamali. Kasi, para bumili ka ng 13,000 na isang John Wick Pit Viper na hindi upgraded, ang upgraded ng John Wick Pit Viper 14,000 lang. Tama po, gandagan. Last tanong ko po sa inyo, pero unit 3 years ago ako nagtanong. Asus, wala na to, bossing. Medyo umaano na po tayo. Kung saan na lang napupunta. Grabe. 408 FPS. Yan ang John Wick Pit Viper namin. Okay? Firing, busin natin. Open slide kasi wala ng bala. Release magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Passing away. Okay. Okay. Kung sasabihin mo na 3 years ago, ayan ha, iba na pong nagiging deklarasyon natin, bossing ha. Sasabihin mo, yung Pit Viper po, 3 years ago ako nagtanong. 3 years ago, kasagsagan ng Pit Viper yon. Pag nag-restock si Bigman ng Pit Viper, minimum 50 pieces. Hindi po kami siguro may uubusan nun. Ngayon, sa live mo tinanong, never po ako magre-reply sa live ng out of stock. Hindi nga ako nag-e-entertain sa live pag unit ang tinatanong, bossing eh. No? Wala na akong magagawa. Hindi kita matutulungan, bossing. Unang-una, kung yung unit mo, sinasabi mo, binili mo, kamo ha, sabi mo ha, 3 years ago, gastado na yung unit mo. Hindi ko rin papangasang i-upgrade kasi gastado na yan eh, no? Kung yung bago nga na unit, medyo alanganin akong i-fine-tune yung trigger job, bago yon. Lalo na yung gastado na, di ba? Pero napakamatandaan kong tao kasi, bossing eh. Matatandaan kita eh. Yung mga customer namin 5 years ago, natatandaan ko pa eh. Napakamatandaan ko pong tao, no? Wala po akong natatandaan na nag-live ako na, meron ba kayong John Wick Pit Viper? Ay, wala po! Out of stock na po yan! Wala po akong ginanon, no? Tapos, pina-check ko yung combo natin. Mas gusto ko, bossing, yung totoo lang. Baka tulungan pa kita eh, kung totoo lang yung sasabihin mo sa akin. Kung aaminin mo sa akin, bossing, na, kasi Bigman, 14,000 sa'yo eh. 13,000 lang doon sa binilihan ko eh. Mas mura ng 1,000. Kaya yun ang binili ko. Kung inamin mong ganon, baka tulungan pa kita. I-upgrade natin yan. Pero dahil, kung ano-ano yung sinasabi mo, kesyo 3 years ago, 3 years ago, ang daming Pit Viper nun. Habang tumatagal, nauubos. Ngayon, meron kaming stock na Pit Viper. Actually, nasa 10 lang. Di ba? Kaya, kung ipag-connect ko, boss, parang hindi nagtatama eh.
Unang-una, wala akong natandaan sa live na nag-live ako na sinabi kong out of stock ang Pit Viper. Sabi mo, nag-inquire ka sa live. Okay? Wala akong matandaan na ganun eh. At never ako nagre-reply patungkol sa unit sa live. Nang hindi naman, di ba? Wala akong natandaan na ganun. Pasensya ka na ha. Yun. Wala akong natatandaan na ganun, boss. Idol Big Mom, meron po ba kayo ma-recommend na handgun under 10K? Marami naman po. Actually, yung 10K ninyo is a dissenting ano na po iyon. Dissenting presyo na yun para sa unit ng mga Taiwan. Marami po under 10K. Kung gusto nyong ma-advisean ko kayo, pwede kayong tumawag. Tawag po kayo sa number namin. Mas maganda ma-advise ko eh, no? Pero mahirap kasi, katulad yan, nagtatanong yung boss natin ha, na under 10K. Kailangan namang dito ako mag-flex-flex. Di ba? Hindi ako magpe-flex-flex dito. Kung gusto, kung talagang interesado, tawag na lang po. Sa tawag, maigagayad ko pa kayo, no? Pero sa ganito, hindi ako pwede mag-flex eh. Pasensya na po ha, tawag po kayo. Advice ko kayo, bossing, no? Marami po, yung 10K nyo, dissenting unit na yan. Pero syempre, don't expect na mga full upgrade, di ba? Di ba? Okay? Sir, available po ba WEM4A1 GBB at magkano po ba? Yes, available po. Wala pong problema. Marami po kami yung mga unit na yan. Handa mo lang yung budget mo kasi unang-una, price increase na po yan. No? Ako na nga lang yata ang meron yan eh. Kasi pag nag-restock kasi ako, sa totoo lang, bawat unit, 10 piraso. Halimbawa, nag-stock ako. Pakita ko na lang sa iyo ha, para lang mabilisan, no? Para lang mabilisan. Tapat mo. Okay, para lang mabilisan ha. Okay, ito, ayan. Mga GB ha, GBB ha, GBBR. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan yung mga GBBR natin. So, meron pa ako mga stock niyan ng mga yan. Okay? Okay. Ito na lang. Okay, sagutin ko lang yung mga questions. Okay, no? Shoutout idol, sabi ni Lloyd Manliklik. Tagasang kaya ito ang mga Manliklik, no? Boss, 5K budget meron po ba? Naku po, Baroso, wala po akong mga ganyang unit. Siguro sa iba meron, pero hanap na lang po kayo, no? Mas nanaisin kung wag ka nang bumili sa akin kung bebentahan rin lang kita ng China. Ng unit na patapon, ng unit na gawang Lunes sirang Martes. Tatandaan mo to ha, pag pinatulang kita, binentahan kita ng unit na ganyan kamumura, baka after ilang week magkagalit na tayo. Hindi na tayo bate. After ilang week may sama ka na ng loob sa akin. Mas nanaisin ko na hindi sa akin mapunta yung 5K mo kesa maging kagalit kita. Okay? Ang gawin mo ganito, kung yan ang budget mo, ang maipapayo ko sa'yo, dagdagan mo pa para mapunta ka dun sa dissenting unit. Okay? Pero kung talagang kating-kati ka na, gustong-gusto mo nang bumili, hanap ka sa iba. Balikan mo ko pag umiiyak ka na. No? Kasi, masasabi mo sa sarili mo, sana nakinig ako kay Big Man, hindi na sayang yung 5,000 ko. Okay? Yan. Bossing, ano pangalan to? Barbaroso, mas gusto kong maging magkaibigan tayo kesa sumama ang loob mo sa akin. Okay? Sa iba na lang sumama yung loob mo, pero tayo dapat magkaibigan tayo. Okay? Wala tayong samaan ng loob. Hindi ko pag-iinteresan yung 5,000 mo, tapos bebentahan kita ng unit na patapon. Bebentahan kita ng unit na gawang Lunes sirang Martes. Tandaan mo yung high-end na sisira, ano pa yung budget meal. Okay? Yun. Message ko lang dun kay Mr. Osorio, boss, negative po. Wala po akong natatandaan talaga, no, na Mr. Osorio na nakadil ko, ha. Pagpasensyahan nyo na. Wala akong natatandaan na sinabi ko sa live na, ay, wala na po kaming John Wick Pit Viper, out of stock na po. Wala. Kasi sabi mo sa live eh. Okay?
wala akong sinabing ganun, ha? Pagpasensyaan mo na. Lloyd, Manliklik, magkano John Wick? Boss, PM na lang po kayo. Kasi hindi po ako nagsa-shoutout ng presyo kasi bawal po kasi kay FB yan, ha? Pagpasensyaan nyo na po. Never po tayo nagsa-shoutout ng presyo. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat, mga Kersob. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Pag mo ng end, atid sa inyo ng inyong lingkod. Man walang katulad, gamit ay legit, lagi panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Atid sa inyo ng inyong lingkod. Big Man. Man walang katulad, gamit ay legit, lagi panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang